Okay, panibagong balita pa rin mula sa West Philippine Sea. Ito naman ay mula kay John Reps. Yan mga kapatid, bibigyan ulit natin to ng reaction video and commentary. Basahin muna natin yung title. Mga Chinese militia pinalayas. Aksyon ng PCG hindi nagustuhan ng Kongreso. Hindi nagustuhan ng Kongreso ang aksyon ng PCG. Alright, so yan ang ating panonoorin mga kapatid. At bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong commentary at reaction video tulad nito. At syempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. So wag na nating patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Nawasak ang bangka ng isang Pilipinong mangingisda matapos banggain ng isang Chinese cargo vessel. Alamin ang buong detalye mamaya. At mga barko ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea ay unti-unti nang nagsisialisan ayon sa Philippine Coast Guard. Pero may mga ilang kongresista na hindi kontento sa mga aksyon ng Philippine Coast Guard. Yung mga kongresista, hindi daw sila nakukulangan sila, no? Hindi sila kontento sa nagiging aksyon ng PCG. As if naman na kontento rin tayo sa mga pinaggagawa nila. Hindi lang sa kalsada nangyayari ang hit and run dahil nangyayari din pala ito sa dagat. Ito kasi ang nangyari sa isang mangingisdang Pilipino matapos banggain ng isang cargo vessel ang bangka nito sa Paluan Occidental, Mindoro. Dahil sa lakas ng impact ay tumagilid ang bangka at nabali ang mga katig nito. Ang masama pa dito ay hindi man lang huminto ang malaking barko upang tulungan ang mga mangingisdang sakay ng bangka. Base sa Maritime Traffic, isang website na may access sa data mula sa land-based na automatic identification system, ay namonitor ang MV Taihang na nasa ilalim ng bandila ng China o pag-aari ng Chinese company. Pero tingnan mo kung gaano kalaking barko yung bumangga doon sa napakaliit na bangkang yun mga tol. Diba? Yung mga ganitong kalalaking barko mga tol, may mga devices yan. Diba? Alam nila kung ano yung nasa palibot nila, alam nila kung ano yung nasa paligid nila. Diba? Malayo pa lang, dapat alam na nila yun, may mga radar yan eh. Magbibigay agad-agad ng signal yan, magbibigay agad sila ng, syempre pwede silang magbawas ng speed kung kinakailangan para magkaroon ng panahon yung mga maliliit na bangka sa harap nila o sa mga matatamaan nila para umalis na. Diba? At yung mga maliliit na bangka naman, syempre understood naman mga tol, aalis talaga yan. Wala naman sigurong maliit na bansa na nasa katinuan ang magmamatigas-tigas. Hindi, sige, banggain mo ko. Walang ganon, walang haharang dyan. Napakalaki niyan eh. Diba? Wala naman sigurong matinong tao ang sasabihin, di, para mapasama sila. Para maperahan natin sila. Diba? Magpapasagasa tayo dyan. Buhay nila kapalit dyan pag nagkataon na hindi maganda ang pagkakasalpok sa kanila, diba? So wala naman sigurong sasadyain na banggain to. So eto namang malaking barko, napakalaki ang pananagutan nila at napakalaki talaga ang obligasyon nila na habang naglalayag sila sa karagatan, mas maging maingat sila at makita nila kung ano yung mga nasa paligid nila. Kung kinakailangan nga maglagay sila ng napakaraming camera para makita nila. Sa mga kotse nga di ba? May 360 camera para makita kung ano yung nasa palibot mo eh. Eto pa kaya napakalaking barko, di ba? So tuloy natin. Ayon kay Captain Edison Abanilla, isang Coast Guard Station Commander sa Oriental Mindoro, sa isang panayam, sinabi niya na naganap ang insidente sa pagitan ng karagatan ng Occidental Mindoro at Palawan na isang nautical highway at bahagi pa rin ito ng West Philippine Sea. Ang bangka ay nakahinto umano nang banggain ito ng MV Taihang na patungo ng Indonesia. Panawagan naman ng isa sa mga biktima. Hiling ko lang po sana na panagutan naman nila yung iniwan nilang ganyo sa amin. Kasi doon sa bangka na yun, marami pong pamilya na umaasa. Marami pong pamilya na nawala ng hanap buhay. Nananawagan ako sa barko na kung maaari, maging patas naman kayo, panagutan nyo naman yung nangyari sa amin at saka huwag nyo naman po kanila sa bangka iiwan. Alinsunod sa mga protokol sa maritime incident gaya nito, kinuntak ng Philippine Coast Guard ang dadaungan ng barko at susulatan din ang flag state ng barko. The report says that the vessel is Chinese flag and we now are coordinating with the flag state
may existing protocol tayo to go after maritime offenders of that nature. Any users of our seas, if they commit mistakes, they commit offense in our waters, we will go after them anywhere in the world through the existing protocols that we have with other coast guards. So may mga protocols yan mga tol, no? Medyo sabihin natin hindi ganong kadali yan, may pagdadaan ng procedure pa yan. So sana yung mga na biktima o yung mga nasagasaan ng bangka. Syempre, sabi maraming pamilya daw ang umaasa doon. Sana tulungan na ng gobyerno natin, no? No? Kayang-kaya naman nila yan, milyon-milyon naman ang mga pera ng mga yan, no? Saka pera din naman ng taong bayan yun eh. Matulungan nila yung mga pamilya. Halimbawa, mabigyan nila ng panibagong bangka, mas maayos, mas maganda, 'di ba? Habang hinahabol nila yung mga salarin o yung nakabangga mga tol, 'di ba? Alangan ng itong mga mangingisdang 'to magintay pa sa magiging resulta para mapapanagot pa yung hindi sila makakapaghanap buhay. So sana kahit yung local government lang doon sa kanilang lugar no ay mapalitan yung kanilang bangka kasi diyan sila umaasa ng kanilang ikabubuhay, 'di ba? Kawawa naman lalo na kung may mga maliliit pang anak yang mga 'yan. Ang tinatawag na Great Wall o 135 mga Chinese maritime militia na nakapalibot sa Julian Pilipi Reef ay unti-unti na raw nag-aalisan. Mula sa 135 ay naging 28 na lang ayon sa Philippine Coast Guard. Sa pagdinig sa Senate Committee on the West Philippine Sea, may mga kongresistang Ayan hindi na. kontento Ayan sa na. aksyon ng Philippine Coast Guard. So, 135 noong November 5 and 6, and then you Franz Castro. reacted December 2. Don't you think late na yung reaction natin doon? Yung kinatawang ito, Mr. Chair, so hindi po nasasapatan doon sa ginagawa ng ating kinaukulan doon sa pangyayaring ito. Are we effective in doing what we're doing right now? I think so. Now here in Julian Pilipi, are we going to celebrate this already with the 135 down to 28? I think so. And then in the next coming days, we're still going to expect that they're going to withdraw. Sinabi naman ng Philippine Coast Angas ng sagot ni Jay Tariela, no? Ayos. Guard at Armed Forces of the Philippines na ginagawa nila ang kanilang makakaya sa limitadong resources nito. Pinuri naman ni Neftali Gonzales ang mga nagpoprotekta sa West Philippine Sea Good. na tila David and Goliath na sitwasyon. Pero hindi nito nagustuhan ang sinabi ni AFP Chief Romeo Browner na hindi kaya ng Pilipinas na itaboy ang mga barko ng China. Ba't di mo nagustuhan? Dapat nga Dapat nga yan sa inyo eh. Kumbaga kalampag yan sa inyo eh. Mga tol wala tayo sa gobyerno. Tayo'y tagapanood lamang. Diba? Tayo'y tagapanood lamang. Pero nakikita natin mga tol kung ano ang sitwasyon. Diba? Doon pa nga lang sa resupply mission natin sa Ayungin Shoal, alam na natin mga tol. Talagang David and Goliath yan mga tol. Pero unlike doong panahon na David and Goliath, ibang kasing istorya yun eh. Eto, mga tol, sobrang dami nilang barko, malalaki, at talaga napaka-powerful nila. Tatapatan ng natin na maliliit nating PCG at tatapatan natin na maliliit nating bangka. At tapos tatapatan mo pa ng hindi ganon kasolidong suporta ng gobyerno mga tol, talagang hindi natin kakayanin. Diba? Kasi dun sa China mga tol, kahit mali na yung ginagawa ng CCG nila, talagang to the point na babalik ta rin pa ng gobyerno yung kwento nila para mapabuti lang diba? Dito sa atin hindi. Biruin mo may mga ilang kongresista, diba? Hindi daw sang-ayon, hindi daw kontento sa ginagawa ng PCG. Samantalang na ang laki-laki ng West Philippine Sea, napaka-unti ng barko natin. Paano mo mababantayan? Paano mo imo-monitor lahat yan ng ganong kabilis, diba? Paano ka magpapatrol dyan? Diba? Tapos nakafocus pa sila sa ibang usapin kaysa dito. Ay nako. My God, please naman, huwag tayo nagdi-deliver ng punches natin. Kasi katulad kagabi, napanood ko si AFP Chief Browner. Sasabihin mo publicly, it's physically impossible for us to drive them away. Ganun pala eh. Ganun pala. Sabihin ngayon ng China, sige, wala naman palang capability itong mga to Talagang wala ito. So, doon na lang tayo. Samantala Ano masasabi nyo about doon sa reaksyon ganon
Congressman, no, Neftali Gonzales, mga tol. Sinabi daw ni Bronner na physically wala tayong kakayanan para i-drive away ito o para palayasin eto mga 'to. So, wag daw sasabihin gano'n, no? So, ano na lang, lokohin na lang natin mga sarili natin na kaya natin. Sasabihin ng mga tao, kaya niyo naman pala, bakit di kayo guma-action? O di yun, sinabi niya na hindi lang para sa public, para makita rin ng gobyerno natin, makatok yung kanilang mga pintuang nakasarado. O para naman, imbis kasi gano'n ang maging reaksyon nila, mga tol, dapat ang gawin nila, gumawa sila ng panibagong resolusyon o kaya pag-usapan nila kung paano nila matutulungan yung ating sandatahang lakas. Saka kahit naman hindi na marinig ng China yan, alam na alam ng China yan. Alam na alam ng China yan, kaya nga ganyan sila mambuli sa atin, mga tol, eh. 'Di ba, sa ibang bansa 'pag pumasok sila, palalayasin talaga sila. Kapag may mga Chinese militia vessels na pumasok sa kanila at illegal na nangingisda, huhulihin talaga yung mga yon, palulubugin pa ang mga bangka nun, mga tol. Dito sa atin, malaya nilang nagagawa yung kanilang kakayanan. Walang masyadong nagpapalaya sa kanila. Dun pa lang, hindi pa ba mararamdaman ng China na hindi natin sila kaya sa ganyang usapin? Naiintindihan naman natin yung sinasabi ni Boyet Gonzales na huwag mong sabihin 'yan. Kasi ano na lang sasabihin ng China? So parang gano'n, niloloko na lang natin sarili natin, 'di ba? Eh di hindi rin malalaman ng mga Pilipino na yung mga AFP natin, yung mga Navy natin, hirap na hirap sa ano nila. Sila yung napapasama. Sasabihin ng mga Pilipino, wala namang silbi Navy natin, wala namang silbi AFP natin, eh. Kasi hindi nila kaya paalisin ng China, eh. Ayun, sinasabi nila kung anong katotohanan, 'di ba? Wala naman sa kanila ang kapangyarihan, eh. Inaaprubahan lang naman yung budget nila, nanghihingi sila ng budget, nag-iintay lang naman sila na maaprubahan yun para makabili sila ng mga panibagong assets nila, eh. Kung tutuusin, mga tol, itong mga AFP na 'to, gigil na yan. Gustong-gusto na talaga nilang tirahin yang mga yan, pero hindi nga nila magawa kasi kulang din sila sa kakayanan, 'di ba? Itiyak ng Philippine Coast Guard na hindi sila titigil sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, katuwang ang National Task Force on the West Philippine Sea. Pero ayon naman kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na makatwiran at legal umano para sa mga bangkang pangisda ng China na magpatakbo sa tinatawag nilang Wetsun Reef o ang sakop nating Julian Pilipi Reef na isaan niyang mahalagang operating area sa kanilang mga bangka at O 'di ba? Do'n pa lang sa mindset, nitong mga Chinese na 'to, eh. Do'n pa lang talo na tayo, mga tol, 'di ba? Makatwiran daw at saka legal daw sila. Legal sa kanila, tanong sila sa international law kung legal sila. Pilipi Reef na isaan niyang mahalagang operating area sa kanilang mga bangka at hindi daw dapat gumagawa ang Pilipinas ng mga irresponsableng pahayag kaugnay dito. Di wow! O 'di ba? Tayo pa yung masama ngayon at gumagawa tayo ng mga irresponsableng pahayag daw. 'Di ba? Sabi nga gano'n ni John Reps, di wow. So yun, dapat nakikita yun ng mga mambabatas natin, 'di ba? Hindi yung dito sila nagagalit sa AFP natin, ginagawa nila trabaho nila sa abot ng kanilang makakaya kahit na kulang. 'Di ba? Wala na silang magawa, eh. Kailangan na nila magsalita, eh. Kulang kami sa kagamitan, 'di namin kaya 'yan. Kumbaga pahaging lang 'yun sa inyo, mga nakaupo sa gobyerno, para tulungan niyo sila. Pahaging lang. Huwag niyong masamain dahil 'yun ang katotohanan. The truth hurts nga daw, 'di ba? The truth hurts. At yan ang mga update ngayon sa West Philippine Sea, mga kabayan. Alright, mga kapatid, no? So ano masasabi mo sa mga naging reaksyon ng ating mga mambabatas, mga tol? Si Franz Castro, hindi daw kontento at hindi daw siya naniniwalang ginagawa talaga ng PCG ang lahat ng kanilang mga makakaya. Si Congressman Neftali Boyet Gonzales naman ay medyo nainis doon sa sinabi ni General Bronner na bakit daw sinasabi yun, di anong sasabihin na lang ng China, eh. Alam na rin ng China 'yon, mga tol. Alam na rin ng mga Pilipino 'yon, no? So pwede kang mag-comment sa ibaba, ibigay mo ang iyong komento at opinion. Yan, malaya naman tayo lahat dahil tayo nasa demokratikong bansa nga, 'di ba? Meron tayong free speech, tama ba? Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.